Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gina. Okay guys, gaya nga ng sabi ko sa inyo, tapusin natin yung month ng April sa mga battles na hindi pa natin napapanood sa Ahon. Ahon Day 2, Ahon Day 1, Ahon Day 3. Yan, recently nag-upload na si Boss Arik ng Ahon Day 3 battles. Pero sa ngayon, marami pa tayong hindi pa napapanood na battle sa Day 1 ng Ahon. Kaya, ayun. Lahat yan ma-review natin guys. Lahat yan. Yan ang goal ng channel natin. Ma-review lahat ng battle sa flip top, sa motos, lahat eh. Kaya, marami pa tayong mga battles na re-reviewin. Kaya, thank you sa suporta. Kaya, ayun. Mandauli vs Mirage. Alam ko, nagbigay na ako ng insights dito. Kasi, na-review ko yung poster eh. So, nakalimutan ko na kung ano yung mga sinabi ko doon. Pero, I think, nakalimutan ko na kung sino yung kanino ko binigay yung ano ko doon eh. Yung, boto ko dun sa review, no? Yung ano lang yung poster lang yung review ko, parang insights or opinion dun sa match-up, parang ganon. 'Di ba? So, yun. Huwag natin patagalin. Mandauli vs Mirage. Umpisa na natin. So, game. Ito dapat, pakinggan natin unang banat Ahon 15 Day 1, Mirage. Patibak na kagad! Kaso Ano na. Manda? Ay, Praning ka pa ba? Yung tiyan mo, natauhan na. Ikaw di ka pa rin nadala. Kaya pala makulit. Bago pumatil, lasing na pala. Alasing ko pa lang yung flip-top beer niya, 12. Kaya pala kahit galit, yung dating patawa. Sa bagay, sa bayal, yun ng mga alimaw, minsan nakakabaliw talaga! Ha ha ha! Ikaw na nagsabi, dati lahat sa'yo naaliw. Masaya. Ngayon, para ka na si Bongbong, gusto ka nang alisin pababa! Kasi, nagtatampo na to sa comments. Kinukupal na daw siya. Si Duni nga may haters eh, ikaw pa, mukhang tanga ka. Pag nadidistract sa mukha mo, tuwan-tuwa ka pa, kala mo nakakatawa. okay. Yung mukha mo parang hayop na masaya. Nakakawala! Parang gago. Kaya ba't ka nagagalit kung kupalin kang hayop ka? Ikaw ba mabait? Pinapanood ka ng hayop ka, ikaw pagalit? Pasalamat ka sa mga basher, yung views mo lumaki. Lagi ka nila pinapanood. Nire-review yung mali. Bakit? Perfect ka ba? Feeling mo ikaw si Limino? Baliw! Di ka nga pinapapasok sa video! Sabi mo kay Katana, mas perfecto ka. Di ka ba nagbibiro? Yung utak mo nalilito. Baliw ka man daw, huwag ka maniniwala sa sarili mo. Kahit gaano ka kagaling, di mo mawawala yung kritiko. Nangungopya ka ng idea, nagnanakaw ka ng liriko. Mali ka kung akala mo papatawarin ka kasi pagiging baliw pinili mo. Di yan sila titigil hanggat di ka nagtitino. Pag bali-baliwan talaga, mahirap gamutin. Pag bali-baliwan talaga, mahirap gamutin. Pag binugbog ka ng mga tropa, di ko natatanungin. Kukuha pa ako ng baseball bat para yung ulo mo ganunin. Pag yung ulo mo naputol, kahit tropa tayo, di kita sasaluhin. Ganun talaga yung baliw. Ngayon nga yung ulo mo wala sa sarili, nakuha mo pang dumating. Alam ka para kasi Deadpool.
Yung sarili mo kahit saan, kaya mo dalin. Pero yung gantong mga rhyme scheme, di mo kaya gawin. Sumusurat ka lang ng mga jokes na kahit sino pwede tablan. Mukha kang santo, mukha kang salsal, diyan ka madaldal. Lahat na makabattle mo may kamukha, ano yan, kakambal? Alam ko yan kasi minsan parehas tayo ganyan. Kaso pag ikaw na nilahit, sasabihin mo manhid ka. Sige nga, pasampal. Kung manhid ka talaga, matagal mo na yan tinanggal. Manhid ka sa lahit, baka yung mukha mo basag lang. Kasi sa dami ng lahit sa'yo, wala nang malagyan. Eh kung itapal natin mukha mo sa kada baitang ng butas na hagdan para matakpan. O kaya tawagan ko yung naiya may terrorista next year papuntang Taiwan. Di ba may battle ka na naman sa Taiwan? Sana harahin ka ng naiya para maiwan ka naman. Pero kahit iwan ka ng eroplano, okay lang yan. May mga generic jokes ka naman na madali mo sakyan. Time. Okay. Iba yung atake ni Mirage dito. Napansin ko more on ano si Mirage, more on 2 lines. 'Di ba? Parang ano nanibago ako kasi hindi ganito yung Mirage na napanood ko na nag-champ sa Motus, no, Pedestal 3 against Philos. Tayo na solid na Mirage yun 'di ba? Pero ayun, nakakapanibago actually. Hindi ko ina-expect na magiging hindi ko ina-expect na ganun lang yung ipapakita ni Mirage. Kasi syempre may titulo na hawak na ni Mirage yung yung ikatlong kampiyon ng Pedestal. So syempre para sa akin andun na yung mas giggle, mas effective na mga suntok, punchlines, creativity andoon. Pero ayun, nakakapanibago kasi para sa akin mas malakas yung Mirage nung lumaban sa finals against Philos Mas malakas yun. Para sa akin maganda pa yung mga setup doon. Dito kasi naka 2 lines Although plus factor yung mga multis, yung extended rhyme schemes, pero yung punchlines yung bigat, medyo yun yung hinahanap ko dito. So medyo para sa akin pwedeng spit din ni Mirage yung kahit sino yung kahit sino yung iharap sa kanya, di ba? So hindi siya ganoon ka direkta kay Manda. Yun yung ibig kong sabihin. So ayun, ganun lang kasimple yung komento ko dito sa round 1 ni Mirage. Wala kung patatagalin pa natin, ayun lang din yung sasabihin ko. Yun lang kasi yung na feel ko dun sa round 1 niya, di ba? Hindi naka 2 lines. Pwedeng i-spit ni Mirage kahit hindi si Manda yung kalaban, indirect, 'di ba? Indirect yung yung mga suntok. 'Yun. Walang para sa akin hindi ganoon kabigat yung mga punchline if meron, 'di ba? So, ayun. Okay? Manda, pakinggan natin. Pakinggan natin. Hihihi! Ha! Ho! Hindi ako pumapasok sa video! BPI yung bangko ko! Okay. Utang inang yan, opener yan. Tawa ko doon. BPI! Ha! Utang tawa ako doon. Grabe gago si Manda dito sa part na to, sa umpisa na to. Hihihi! Ha! Ho! Hindi ako pumapasok sa video! BPI yung bangko ko! Shoutout sa BPI, yung card ko. Asan na? Putang ina mo ka! Oo, meron akong Taiwan! Ikaw naiinggit ka lang kasi hanggang Pinas ka lang. Agoy! Manda B versus Mirage! Body bag na kaagad! Balita ko, nag-Saudi ka. Sipag, yun ang dapat. Kaso puwet ka daw sa amo mong Arab para doble ang bayad. Nung umalis ka, maayos ka pa. Pag uwi mong Pinas, ganito ka na daw lumakad. Kamusta ang puwet mo, kuya? Saludo sa mga tulad mong OFW sa sakripisyo at pagdurusa. Pamilya inuuna,
Hindi alintana ang hirap kahit sa tumbong niya lumabas na yung bituka. Intindi kita. Lahat tayo may pangangailangan. Walang Kupal. kasalanan si Abdul. Hindi mo siya kalaban. Kaya mo lang naman nagawa yan dahil sa kahirapan. Hoy, gurang. Hindi ka old god. Nakapasok ka lang sa flip-top, old na. Sobrang tanda mo, Mirage, nasa Biblia ka, katropa mo si Noah. Ayon sa kwento ng Lumang Testamento, nagtampo daw si Noah sa'yo kasi pinagtatawanan mo. Nagbagandang loob lang naman siyang isama ka sa barko kasi may parating na bagyo. Ayaw mo pang maniwala na may parating na baha. Lunod sana tong matanda kung di ka tinuruan mag-floating nito lala. Matagal na palang bumabattle to si Master. Napanood ko yung mga dati mong laban, naka-upload sa Friendster. Gago, ang At tagal sa na. rap type, ikaw yung pinakamagaling daw. Sa rap type, ikaw yung pinakahalimaw kasi yung keyboard mo may ilaw. Kaso sa live, banuto. Kumpara sa akin, tago sa puso, insulto. Ikaw puro, ampaw lang ang punto. Nagmumukha lang malakas kasi sinisigaw mo yung rhyme sa dulo. Sira ulo. Bawat laban ko, panggarote. Ikaw pang underground ka lang, kamote. Ako magpapahinto sa mga paandar nitong MCing tunog kotse parang enforcer na nakatago sa poste. Yung boss ang nakatago sa poste. Yo! Kamusta, gurang? Champion sa motos nung nakaraan, tas sa flip-top, tatalunin ko lang. Pero congrats ha, champion ka lately. Kaso napansin ko sa video, sa likod meron ka pang bimpo. Ano ka, baby? Biruin nyo ha, motos champion, daming tinalong artist. Astig mo doon, promise. Angas na sana eh, no? Tas bawal kang matuyuan ng pawis. Kung napansin nyo yung mukha niya doon, hindi na normal. Tila naging awkward. Eh paano? Nanalo siya noon, pero mas masaya pa yung ginawa ni Pilos na proposal. Pero, Mirage, congrats sa panalo. Tumatak sa amin yung sinabi mo sa mga tao na hip-hop pa din, iisa lang tayo. Salamat sa payo. Hindi namin makakalimutang pinuwitan ka ng Arabo. Ay, ang 15, palakpakan naman dyan oh! Gago. Okay. Klaro, Manda Baliw yung round 1. Pero ito lang yung explanation ko. Mabilis lang. Kasi para sa akin, kitang-kita naman na Manda Baliw yun. At hindi na para pahabain pa yung explanation dito. Performance, tangin na Manda Baliw yan. Entertaining talaga yan. At sobrang epektibo talaga ng mga ginamit niya na jokes dito. Tapos, napansin ko rin, hindi rin naka 4 bar set si Manda. So, naka 2 lines din siya. So, same sa atake ni Mirage. Pero, the difference was, yung mga 2 lines ni Manda, kumokonekta kay Mirage. Unlike yung mga 2 lines ni Mirage, hindi masyadong kumokonekta kay Manda. So, actually, dun pa lang sa category na yun, pwede mo nang ibigay kay Manda eh. Diba? Pero, sige, ano tayo? Punta pa tayo, dig natin, breakdown natin, hukay tayo. Performance, ayun nga, sabi ko nga, Manda Baliw yun. Writtens, Manda Baliw yun. Entertaining, or yung sabihin natin stage presence. Actually, stage presence, putya, kinain ni Manda si Mirage dito. Gamay na ni Manda Baliw talaga yung stage ng flip-top eh. Isa yun, siguro, experience. Isa rin yun sa mga kategory na tinignan ko. Yung experience ni Manda. Pang ilang ahon na niya to? Dami na eh. May ahon 14 siya. I think may ahon 13 din siya. Diba? Hindi ko na matandaan kung pang ilang ahon na niya to. Basta yung 14 is kalaban niya si Zaki. Tama. Kung meron mang ahon 13 si Manda, hindi ko na matandaan. Pero, ayan. Basta pang ilang ahon na niya to eh. So, sanay na si Manda sa ganitong karaming crowd. Kaya gamay na niya yung presence, kung paano kontrolin yung crowd, alam na niya. Isa yun sa mga tinignan ko na categories. Then Mirage, yun nga, first ahon. Although nakapag-debut naman na siya sa flip-top, pero iba pa rin yung ahon eh. Diba yun? Sa experience, kuwang-kuha ni Manda yun. So, ayun, yung mga nasabi ko, I think enough na yun para
bigay natin kay Manda yon. Pero hindi ko ipi-perfect si Manda dito kasi medyo nag-slow down siya. Malakas yung umpisa niya, yung first half niya, pero pagdating sa dulo, pababa. Pero still, kanya pa rin to. 9-7, Manda Baliw. Grabe talaga si Manda. Talagang pag nanakaw yung porte, yung traffic enforcer, kay Blaser yun, dinagdagan mo lang ng konti. Parehas tayo natalo kay Katana. Kaso ako, humble lang. Pero champion! Ikaw ang yabang-yabang mo porkit may titulo ka sa dance floor. Kilalang sumasayaw-sayaw pag yung kabatel nag-i-stumble. Tangina mo, ngayon ka magsayaw-sayaw, kaharap na si Michael Jackson! Pasayaw-sayaw, nananalo pa si Bugok. Ang predictable Bible na may bulbul kung saan ka nakakalusot. Alam niyo yung kumakain ng apoy? Eto, lumulunok. Galing ng sunugan sa apoy, di pa nabusog. Ayun tuloy, sinunog ka ni Katana hanggang ngayon, sunog na sunog. Di ba sinunog ka ni Katana? Pinakain ka ng lait. Hanggang ngayon, may apoy ka pa rin. Humingi ka pa ng battle kay Arik. Pwes, di ko na kailangan ng apoy o kumonekta ng malalim. Sunog ka na kagad! Tumabi ka lang sa akin. Tabi. Bali-balita nahirapan sa'yo si Saki. Matibay pa daw mukha mo kay Wally. Tinadtad ka na ng bars, tinapatan mo lang ng waki. Tigas talaga ni Akagi. Ikaw ba naman whole body may haki? Munti ka pa manalo. Kahit yung mga sulat mo, wala lang. Bumabaha lang ng patawa pero sa utak mababaw. Sa lugar nyo siguro tuwing alas 8, brown out. Kasi kami nagko-concentrate sa gabi, ikaw nagpo-focus ka sa araw. Paano kasi magbibilad sa araw? Tapos maglaba, magbibilad sa araw, 10 to 3. Best friend nito, si Boy Tapik. Pareha sila favorite flag ceremony. Ang daming tambayan sa Earth, napili mo pa sa labas ng Mercury. Para ang sponsor ko, yung mga ulap, ini-inventory. Pero joke lang. Yung kulay mo, hindi man sa bansa, kaya asset mo yan. Brown ka pa nga lang eh, pwede ka pa pumuti, ayaw mo lang. Yung mga tunay na negro sa tunay na buhay, proud talaga. Yung sa'yo, tinitiis mo lang kasi advantage yan, mas nakakatawa. Kahit mag-bars-bars pa sila, kaya mo pa rin durugin. Surat ka lang ng mga di na pinag-isipan para sure win. Lakas mang lait pero kilalang pikunin. Ang yabang pag may lamay, gusto lagi pahiran ng uling. Two lines, diba? Technical? Holy macaroni! Huli na to. Yung battle, dadali mo sa comedy para lugi sa'yo. Di mo ko mauutakan kahit anong uring laro. Kahit pahiran pa ng uling, papahid ko sa'yong uling. Abo. Matalo ako? Di na mahalaga yan. Pwede ka makasalabay kung doon tatambay sa karagatan. Ulit. Matalo ako? Di na mahalaga yan. Pwede ka makasalabay kung doon tatambay sa karagatan. Tama naman. Kaso paborito mong lugar, paradahan. Makikengkoy mo ako sa walang utak na katatawanan. Pero ang matalo ako, si Katana lang may karapatan. Hindi ito yung ina-expect kong ano. Hindi ito yung ina-expect kong Mirage. Yun lang yung masasabi ko. 1 and 2, same. Same energy, same presence, same ng writtens, naka 2 lines. Hindi ito yung ina-expect kong Mirage. So, Master, pasensya na, pero ayun nga. Nakakausap ko si Mirage ha. Baka sabihin nyo, hindi ko nakakausap si Mirage. Nakakausap ko yun si Mirage. So, yun. Shoutout kay Mirage, pero I think ineffective siya dito sa battle na to. 1 and 2 same. Proceed tayo kay Manda. Oo, maitim ako. That's right. Kahit si Enigma, hindi ako makita, kaya lagi niya akong binibigyan ng spotlight. Uy. Oo, maitim ako. Totoo naman. Nasobrahan ako sa araw, ikaw kulang ka sa buwan. Mirage versus Manda, parang Eminem versus Dodong Saipa. Incredible Hulk versus Santo Papa. Iron Man versus Plancha. Terminator laban sa Guardia.
Lahat ng battle mo sa flip top, estilo mo sa flip top, di gumana. Samantalang, estilo mo sa flip top, di gumana. Sa gimmick, walang na ellipse. Tas sasabihin yung ako generic, ba't sa inyo ako mas effective? Di ba kay Pibus, meron ka sama ng loob? Kasi una mong laban sa pangil, hindi in-upload. Wala ka kasing pangalan. Yan ang realityng malungkot. Parang sirang TV, di ka kapano-panood. Champion na no-namer. Huwag ka sana ma-hurt. Kasi para malaman kung sino ka, Mirage, kailangan ka pang i-search. Di ba dapat magpapastor ka, sir? Pero mas pinili mo pang mag-battle rap kaysa mag-share ng Bible verse? Ako lang ay concern. Alam mo namang puro kademonyohan dito ang malalearn. Mas pinili mo pang magsalita ng pem-pem, burat, kantot, kaysa maglingkod sa church. Panawagan lang sa simbahan nila. Tuluyan na siyang kinukuha ni Enigma. Huwag nyo namang hayaang sa choir nyo sa simbahan, mawalan kayo ng gitarista. Sa bagay, banal-banalan ka lang naman, in real life, sadista. Kasi nagawa mo ngang magmura ka agad! Kakatapos lang ng misa. Pag si Mirage nagsimba, tawag doon, demonyo sa kapilya. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Hindi lahat ng tao mabuti porket nagba-Bible study. Tangina mo ka, Kristiyanong Illuminati. Di ba dapat ang babae nire-respeto, pero sa battle, binabastos mo't dinadamay. Kaya pinarusahan ka ng Diyos, namatayan ka ng nanay. Ay, hindi ka makakatakas sa mga masasakit kong pandurog. Parang righteous one na hinagisa ng bahay ng bubuyog. Habang nakatulog. Gago, parang nag-pop up sa akin yung guys, nag-pop up yung image. Ganun ka-effective yung imagery na ginagamit ni Manda. Ka makakatakas sa mga masasakit kong pandurog. Parang righteous one na hinagisa ng bahay ng bubuyog. Habang natutulog. Yo! Hoy! Hoy! Pedophile na may pagkatito style. Hilig ng damay. No? Sige, sa'yo naman natin itry. Yung jowa mong bata, 3 dekada agwat ng edad sa'yo. Pag magka-holding hands kayo sa kalsada, para kang lolo na inaalalayan ng apo. Hindi kayo bagay. Ang layo ng range ng inyong age. Pag inaakbayan mo siya ng ganito, para mo siyang hostage. May nasagap akong issue. Sinasaktan mo daw jowa mo. Is it true? Naglalambing lang naman si May. Sabi niya, Jeram, I miss you. Pariband mo naman ako. Kaya tinreat mo siya ng Brazilian Jiu-Jitsu. May galit ka? Kasi hindi ka mabigyan ng anak? Ikaw nga tong baog. Matanda na kasi si Mirage, expired na yung tamod. Parang mason na walang labor, hirap makabuo. Puro pabalat yung burat, palang leeg ng manok. Hirap ka na din tigasan. Ina mga similians. Pag nilalabasan tong matanda, ang lumalabas ipikasent. Hindi ka matigas na katapat. Ang makunat lang sa'yo, balat. Wala kang maiiwang anak sa mundo. Kahit sarap, wala kang impluensya o maituturong galing sa tamod mo, baog. Galing. Grabe mga similis ni dito ni Manda. Sobrang epektibo. Baliktad yung story ng 1 and 2 ni Manda. Kung kay Mirage, hindi na tayo masyado nag-explain doon kasi 1 and 2 para sa akin halos the same lang talaga. Kay Manda Baliw, baliktad naman. Yung round 1 niya, ang lakas nung first half, pero pagdating sa second half, palaylay, diba? Pero binigay ko pa rin sa kanya yon. Ngayon naman sa round 2, baliktad. Yung first half niya, medyo sloppy or mabagal. Slow facing, diba? Pero pagdating nung second half, andun na, pumasok na yung mga similes, effective punchlines, jokes, 'di ba? Andun lahat sa second half. Kaya para sa akin
Actually, kahit yung second half lang, ito to be honest, kahit yung second half lang ni Manda versus dun sa buong round ni Mirage, kayang-kaya eh. Kayang-kaya. Sabi natin, tapyasin natin yung, yung mabagal o yung slow facing ni Manda, yung first half. Tanggalin natin yun. Ang kunin natin yung second half niya, which is andun na yung dikit-dikit na punchlines. Tapos, i-versus mo dun sa round 2, buong round 2 ni Mirage. Possible, kay Manda pa rin yung round 2 eh. Ganon ka-epektibo, ganon kalakas yung round 2 ni Manda. So, yun, nagustuhan ko yung mga similes niya dito, lalo na yung di ka makakatakas, parang si Righteous One na inagisa ng bahay ng bubuyog habang natutulog. Gagong puta. Diba? Tapos yung marami pa siyang similes dito, kaya para sa akin, kuha ni Manda yon. At no doubt, Mount W yon, 1 and 2 malinaw. Okay? Yun lang guys, hindi ko na masyadong papahabain pa kasi obvious naman na sobrang effective ni Man W dito. Okay? So that's a 10-7. Ito perfect 10 to para sa akin. So that's 19-14. 5 points ahead. Diba? Round 3. Irerebat ko lahat ng sinabi mo, ha? Yung patay na magulang, nalagpasan ko na yan. Yung magulang mo, mamamatay pa lang. Gago. Pero joke lang, oy, joke lang. Gago. Joke lang. Yung mga magulang mo, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Para lagi mo silang nakikita. 50-50 sa ospital. Kupal. Yung asawa ko, dinadamay pa. Happy kami. Kayo ng asawa mo, hinahanap ka lagi paghating gabi. Ano pa sinabi mo kanina? Yung simbahan. Damay ka ng damay ng simbahan, wala na ako doon. Lumipat na ako ng simbahan, doon ako kay Pastor Kibolol. Tangina mo, Hellboy! Gusto mo, Kengkoy? Tapos ko sa tensionan, ito namang anemic version ni Game Boy. Yung puso't nanunugod talagang game on. Yung tiyan mo, life hacks. Pwedeng patungan ng kamay pag nagsiselfone. Pero ang dami mo ng panalo, Ano talent mo? Utuan ng butante? Sumalit mo ng patay kung patay. Nagsukuan yung kasali. Sinama mo daw si Sir Deo, yung tuloy, naging subuan ng lalaki. Patay kung patay lang, gusto nyo, ubusan ng lahi. Kakasali mo dati sa sulugan sa kalye, yung misis mo muntik na magmadre. Pag nag-aaway kayo, naglalagay siya ng kortina sa pante. Mahal ka sana nun kung hindi ka maarte. Paminsan-minsan dapat konting balanse, yung brief mo tuloy sinasabi niya nasa nakausli na alambre. Di ba walang tumawa? Mas lap trip yan kung siya nagsabi nun. Di ba? Kung siya nagsabi nun, mas lap trip yan. Kasi, mas malakas mang lait ang taong pangit. Ikaw nagsabi niyan. Kaya ako, ayoko man lait eh. Gusto ko happy-happy lang. Negro laban sa pulis na walang body cam. Gusto mo tatarin kita ng multi? Mala algebra? Ako yung artist na, ginawang dinosaur. Ikaw Barney lang. Anong daman mo, lab? Yung balat mo, lamang libag. Basag to sa akin na parang Humpty Ulit. Basag to sa akin parang Humpty Dumpty na nag-bungee jump. Mga jokes mo, tunog classic lang. Jokes ko magical. Lahat kaya gawin ng Diyos. Sasabihin ko kay Katana, gawin kang Paji Bar. Gago. Pagdating sa bar, inom lang ang tubig, ha? Pagdating sa bar, paano ba mag-bar si Manda? Siyempre, solid. Inamoy niya yung book ni Katana, sabay sabi, malansa tong espada, swordfish. Tinugma niya pa yun sa shish. Pero teka lang, sabi ni Jonas dati, hihiwain ko tong malansa gamit swordfish. Manloloko ng asawa, Paolo Contis. Kay Manda naman, malansa tong espada, swordfish. Aba! Nakakaloko naman. Favorite mo talaga mga linya ni Jonas, no? Pang 104 mo na yan.
Pang 104 mo na yan. Tapos pag sinita ka, ikaw pagalit. Gusto mo, ikaw papaboran. Pag nakalusot, nang babaon ka. Pag nahuli, happy birthday! Nagkataon lang. Kasi may tumitira na nun, tapos titira ka pa ng ganun. Parang ang kumantot ng pukay na may titing nakabaon. Gogo. Nakauli niya, iba-in lang deliver. Grabe ang lupit. Yung words at sword ni Sorhenyo, ginamit mo rin. Yung hype ka lang, hype ka lang! Kay Sinyo yun, hanip sa routine. Pero di halata kahit booking. Paano kasi sari-sari yung deliver, parang aling puring! Ikaw na madaling masakyan, kasi yung utak tinitipid. Pag pinapanood kita, kahit ako, di na nag-iisip. Mag-jokes ka lang dyan habang yung mga audience na bibilib. Pero alam namin dito, di na bago mga jokes mo, bago lang yung nakikinig. Pero sa totoo lang, Ganda nun. Ayun yung pinakamaganda dun So akala nyo di ako nakikinig Kikinig ako guys. At yun yung pinaka nagustuhan kong linya ni Mirage dito. Ganda nun. Solid yun para sa akin. kahit ako, di na nag-iisip. Mag-jokes ka lang dyan habang yung mga audience na bibilib. Pero alam namin dito, di na bago mga jokes mo, bago lang yung nakikinig. Solid yun. Pero sa totoo lang, sa dami ng battle, imposible na rin walang parehas. Ultimo yung bar na parehas, ang dami na rin gumawa ng parehas. Kaya nauunawaan nila tayo, di mo na kailangan mag-rebat nang naka-setup. Ang mahalaga, nakaw mo talaga si Jonas. Saan? Okay, so sa mga di nakakaalam, naglaban na si Jonas tsaka si Manda sa Sunugan. At kung hindi nyo pa napanood yun, pwede nyo panoorin, na-review ko na rin yun. Doon, kinuha ni Mirage yung reference na yun doon sa laban nila. Kasi doon sa laban nila ni Manda tsaka ni Jonas, bin-breakdown siya ni Jonas doon na may linya si Mirage dito, 'di ba, na favorite mo talaga mga linya ni Jonas. Kasi nga, naglaban na sila ni Manda at ni Jonas sa Sunugan sa Kumu. Tapos bin-breakdown siya ni Jonas doon na may mga linya na inispit si Manda na galing kay Jonas. Ayun. Marami yun. Panoorin nyo. Tapos ngayon, yun yung ginawang reference. So, sa mga hindi nakakaalam, yun. Okay? So, yun. Same. Pinakamalakas dito yung yung alam na namin mga jokes mo. Hindi na yung bago, tapos bago lang yung nakikinig. Solid yun. Pinakamagandang linya ni Mirage yun dito. Pero so far, same. 1, 2, 3. So, ayan. Proceed tayo kay Manda Baliw. Putang ina mo, ang boring mo. Putang ina ka. Mamamatay pa lang daw yung nanay ko. Sabi nito, dati pa yung patay, nauna pa yun sa nanay mo. Gago. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga pinagsasabi nila dito. Sumali daw akong patay. Sorry boss. Wala kinailangan ako ng budget. Kailangan nating rumakit. Yung mga namumuna sa mga MC'ng kinukuha ng ibang liga, halatang may inggit at galit. Deep inside, gusto nyo lang sumali. Hindi lang kayo kinukuha kasi wala kayong market. Okay. Isa na namang nang mamaliit sa komedyante. Isa na namang putapete na nang mamaliit sa komedyante. Baka di mo natatanong pare, undefeated ako dati. Akala ko talaga ahon 15, Manda B versus Zaito na Uulan sana ng mga salitang burat, eklat, totole, kung yun ang nangyari. Papakita din sana namin sa'yo, boss, kung sino bang mas magaling sa amin ni Zaito maglaro ng tae. Kaso bumagsak ako kay Jeram, wala bobo to May napanood ako laban niya dati, sabi mo, ikaw ay kinagat ng dengue. Ako ng lamok, leche. Siguro pag nasakmal ka ng aso, nakagat ka ng rabies, pare. Siguro pag nabangga ka ng kotse, nasagasaan ka ng aksidente. Para kang manghuhula, alam mo mangyayari? May motor na pala yan. Dati kasi sa Saudi, ang mga sinasakyan niya, puro camel. Angas ng motor niyan, Honda Click, kargado. Sa likod may parcel. Kaya di na siya nag-work abroad. Saka na-miss niya sa Pinas bumatel. Mga nilalabanan niya kasi doon, puro cactus na hindi makapag-rebuttal.
Walang laban yun. Hindi yun makakapalag. Sa akin ka tumapat, ako ang pinakamatinik mong makakaharap. Matagal Nice. daw siyang nawala. Ano naman? Anong gusto mo? Hanapin ka namin? Parang tago-taguan? Ngayon, sa eksena, nagbalik ka. Sino ka bang putaragis ka? Hindi nga namin alam na umalis ka. Aray. Hip-hop pa din. Iisa lang tayo. Sabi ng animal, sa itsura mong pisikal, hindi ka mukhang hip-hop literal. Di ko mawari kung empleyado sa munisipyo o janitor sa ospital. Kasi mukha kang mabait nung una kitang nakita. Ito yung tipong nagsosole pag nakapulot ng pera na ini-interview ng media sa balita. Yo! Tanggal yung angas mo sa akin. Parang tomboy sa tindahan na bumibili ng napkin. Higit pa sa pagkatalo, kahihiyang mararamdaman. Takot ang babalot sa katawan, wala ka nang makakatulong o masasandalan. Tila naalala mo yung bangungot sa nakaraan nung ikay pinagsamantalahan. Oh, ano tinitingin-tingin mo dyan? Walang Arabo dyan. Hinahanap niyo sa akin art? Baka maging horror to after. Gusto nyong maging marahas tong clown, pues ang lalabas ay terrifier. Kaya kong iparanas terror at laughter sa aking bawat kabatel. Sa new generation ng Joker, lahat kayo ang aking under. Rumispeto kami, Raj, ako ang tunay mo na master. Time! Matatalo mo ako kung makakatsamba. Pero isa lang ang alam ng masa. Panis kayo kay Manda, durog kayong dalawa ni Katana. Round 15. Okay, klaro. Klaro yun, guys. Klaro na kay Man W yun. All 3 rounds. Grabe yung ano. Grabe yung mga jokes ni Manda dito na sobrang direkta kay Mirage. Ayun, ano na to eh. One-sided. Para sa akin, one-sided na battle to. At hindi na para pahabain pa yung explanation sa ano na to. Kahit yung mga siguro, feeling ko yung mga judges din dito, di na rin masyadong mag-explain. Parang kita naman eh. Kita naman talaga all 3 rounds. Sobrang effective ni Manda. Then the other side, ineffective si Mirage. Yung style, no? Style clash. Pero nanaig yung ano eh. Style ni Mirage dito. Ay, ni Manda. So, yun lang. All 3 rounds. Manda Baliw. Day 1. At ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Manda Baliw. Ayan, 5-0, Manda Baliw. Klaro. Thank you kay Mirage. Nanalo din. Shout out kay Ma'am Divina. G, Eric D, Mirage. shoutout, Run Online, Class G, Eric D, Cynical J, Vicente, Topic Squad, Papa Paul TV, Poetic Mafia. Salamat po, salamat. Yo, GL, vote ako Manda Baliw. First 2 rounds, third, pwede tayo pa. Pero yun, mas efficient, mas siksik, especially yung mga examples ng mga bars, ng mga jokes yun. Manda Baliw. Yeah, J Black. Dark Horse, binoto ko si Manda Baliw, all 3 rounds. Siguro hindi lang naging ganun ka-effective yung dala ni Mirage. Pero solid pa rin, lalo na yung mga rebatos niya. Pero yun, Manda Baliw, all 3 rounds. Yo, Sir Henyo, binoto ko si Manda Baliw, all 3 rounds. Maganda rin naman yung kay Mirage, pero feeling ko mas effective yung piyesa ni Mirage ngayon kung sa close room. Kasi kahit mabilis yung speed niya, maintindihan. Hindi ko alam kung bakit hindi siya naging effective sa ganito. Pero overall, mas maganda yung mga punchlines at syempre labanan ng mga patawa to dahil parehas komedyante ang mga yan. Ayun, mas nag-stand out sa akin yung mga jokes ni Manda Baliw. All 3 rounds. Yun, Poison. Ginudge ko siya ng kabuuan. So ayun, para sa akin mas nangibabaw si Manda all 3 rounds. Pero parang nangihinayang ako ng konti sa style ni Mirage kasi siguro hindi pa siya masyadong na-absorb ng tao kasi hindi typical yung style niya. May mga linya doon na talagang pag kapwa MC talagang medyo may impact eh. Pero dahil nga ayun may crowd, mas naging si Manda. Ayun, Manda. Ito ko si Manda, all 3 rounds, mas effective, mas nakakatawa, at mas komportable siya. Sa tingin ko, mas alam niya yung ginagawa niya kay Manda. O, diba? So, ganun lang yung parang
simple explanation na lang din yung ginawa ng ng mga judges natin Kasi para sa akin kitang-kita, klaro naman na Manda Baliw 'yon. Okay? So yun lang. Hindi ko na papatagalin, hindi ko na papabain guys. So kita-kits tayo sa next na review at syempre ahon pa rin. So yun. Peace out.